At syempre di ko rin po makakalimutang isama sa listahan ko si Senator Amy Marcos. Alam nyo guys, ako ibabase ko lang po sa observation ko sa karakter ni Senator Amy Marcos dahil parang namana niya po ang leadership charisma ng tatay niya. Ako guys, observation ko lang yun based dun sa Made in Malacanang saka sa Martyr and Murderer. Kaya nga mas okay siguro ang Pilipinas ngayon kung si Senator Amy ang presidente ngayon Tama. Mahusay yan si Abalos mga idol. Kailangan po natin yan sa Senado. Siya po ang tagapag-imbestiga ng mga deepfake videos. Hello mga kabayans, what's up? This is Mr. Rio once again. So sa last finale ng huling video ko, sinabi ko nga po na hindi po natin pwedeng ipagkumpara si PBBM kay PRRD. Kaya dapat kay Pinoy lang itabi ang performance niya. Wala nang iba. Diba? Kasi nga diba, syempre magka-work alike naman sila. At wala naman akong ibang naririnig doon kay Pinoy. Panay ekonomiya. Eh di same lang silang dalawa. Diba? At ngayon ko lang din na-realize mga idol na para palang nag-reincarnate si Pinoy kay BBM. No? Alam nyo guys, dahil magka-work alike nga silang dalawa, that realization really makes sense. No? Ang masasabi ko lang po ay patay tayo dyan. Good luck Pilipinas. So may nag-chat po sa akin mga idol at tinanong nga po ako kung sino ba ang karapat-dapat iboto sa paparating na election 2025 sa pagkasenador. Kaya naman nung may nag-send sa akin ito, napalista po tuloy ako on the spot ng 12 senators na kakailanganin natin para mapuksa ang mga buwayang lumalaganap sa gobyerno natin. Oh no! Well, dahil sablay at malapinoy ang gobyerno natin ngayon, kailangan natin ng mga senador na may tapang, malasakit at utak. So syempre, unang-una po sa listahan ko dyan si former President Duterte, sunod si Baste Duterte, Idol Senator Bong Revilla Jr. aka Tolome, Idol Senator Lito Lapid aka Supremo, former Senator Lacson, Erwin Tulfo, at Senator Bato de la Rosa. Yang listahan na yan, putya panay matatapang niyang mga yan. Sila po ang lalaban sa mga maling ginagawa ng mga buwaya sa gobyerno niyan. Siyempre di po mawawala sa listahan ko si Senator Bongo na may solidong malasakit lalo na sa mga nangangailangan at may mga sakit. At syempre kabilang po siya sa mga dahilan kaya nagkaroon po tayo ng hundreds of malasakit center sa buong bansa. Okay, so wag po natin kalimutan si Senator Bongo mga idol. Sinama ko rin pala sa listahan ko si former Mayor Isko Moreno at former Senate President Tito Soto. Syempre mga host sila ng mga noontime show. So sila po ang mag-a-announce ng mga buwaya sa gobyernong ito. Host di ba? So para po sila ang mga whistleblower mga idol. Dahil sa pagiging host nila. At syempre di ko rin po makakalimutang isama sa listahan ko si Senator Amy Marcos. Alam nyo guys, ako ibabase ko lang po sa observation ko sa karakter ni Senator Amy Marcos dahil parang namana niya po ang leadership charisma ng tatay niya. Ako guys, observation ko lang yun based dun sa Made in Malacanang saka sa Martyr and Murderer. Kaya nga mas okay siguro ang Pilipinas ngayon kung si Senator Amy ang presidente ngayon Tama. Kaso hindi ganun na nangyari. Kesa naman yung ngayon, di ba? Saksi kayong lahat sa pagiging visionary leader niya, di ba? Alam mo yung puro lang siya vision. So nakaka-11 na po tayong senators mga idol. Sino pa kaya? 11 lang para na lista ko, walang hiya na yan. Alam ko na. Si DILG Secretary Benjamin Abalos mga idol. Alam niyo kung bakit? Magaling Tingnan niyo, na-identify niya na fake yung pulburon video, di ba? Di basta-basta yun mga idol. Mahusay yan si Abalos mga idol. Kailangan po natin yan sa Senado. Siya po ang tagapag-imbestiga ng mga deepfake videos. Saka guys, kitang-kita nyo naman na very unique ang style niya sa pag-iimbestiga. Yung tenga ang tinitingnan niya.
Kaya magaling, di ba? Mahusay mga idol. Kailangan natin yan sa Senado para wala nang makaligtas na deepfake videos. So yan po ang 12 senators ko mga idol. Yung first 7 ang bubugbog sa mga buwaya sa gobyerno na to. Nandyan si PRRD at Baste. Sa kanila pa lang, ewan ko lang kung makaporma na ang mga buwaya na yan. Nandiyan pa si Idol Senator Bong Revilla Jr. aka Tolome. At si Idol Senator Lito Lapid aka Supremo. Mas lalo na, di ba guys? Mauupakan sila ng dalawang idol ko na to. Eh kung sinama mo pa si Lacson, si Erwin Tulfo at si Senator Bato, edi ang mga buwaya dyan sa gobyerno ay magiginang abo. Nag-rhyme lang po ako. Okay? So sila po ang kailangan natin para ma-counter ang naglipa ng buwaya sa ating gobyerno, mga idol. So ano sa palagay nyo guys? Okay ba ang on the spot na listahan ko? For more videos, i-follow nyo lang po ang Mr. Rio 2.0 sa FB at mag-subscribe sa Mr. Rio Official sa YT. Maraming salamat mga kabayans.